Sa chapter na to mga tol, marirealize na ni Harold na talagang maling-mali yung desisyon niya sa buhay. Gusto niyang maging malaya sa karahasan ng mga giant, pero ang gusto nga ni Im-sama gawing army ang mga ito. Wala na siyang magawa mga tol dahil pareho kay Raksisebek hindi niya na makontrol yung sarili niya. So One Piece chapter 1168 at ang title nga nito ay Elbap Snow. At nagsimula ang chapter mga tol kung saan maganda nga ang natatanggap na balita ng mga tao patungkol dun sa mga giant na na-recruit ng mga marines. Magandang araw ang ginagawa ng mga ito, talagang nakakatulong. At sabi pa nga ng isang tao dyan, ang tingin niya raw sa mga giant talagang nakakatakot, pero ngayon okay lang kung makatagpo siya ng isang giant. Bukod nga dyan talagang patuloy na gumaganda yung relasyon ng Elbap sa ibang mga bansa. Meron ng mga taong bumibili ng mga seafood mula sa Elbap at pati na nga rin yung mga top quality nilang mga kahoy. At dito miniti nga ni King Harold ang mga giant. In-announce niya na finally member nation na sila ng world government at mukhang maganda raw kung gumawa sila ng sightseeing ship para mabisita ng mga giant yung ibang mga bansa na kaalyado nila. Kaunti nga lang daw sila kung ikukumpara sa buong mundo, pero merong ibang mga bansa nga raw na talagang nagko-coexist yung iba't ibang mga lahi. At salamat nga raw yun sa respeto sa iba't ibang mga culture. At isang hakbang na nga lang daw sila para sa mas maganda nilang future. At may mga giant nga rin dyan ang nagsasabi mga tol na ayaw na nga rin daw nila yung pagiging isang warrior. Habang naaalala na nga lang mga tol ni King Harold si Ida at sinasabi niya nga na talagang mangyayari na. At mula nga dyan mga tol ipinakita na tinayo na nga nila ang Walrus Academy. Habang yung mga batang giant nga dyan patuloy na naglalaro. Magkatabi nga rito si King Harold at Saul habang pinagmamasdan ng bagong school nila at talagang nagpapasalamat nga dyan si King Harold kay Saul. At sabi naman ni Saul mga tol mas mabuti nga raw na mas matalas ang isipan ng mga bata kaysa sa mga espada nila. Pero tanong niya nga rin hindi ba raw natatakot yang si Harold na merong mawawala sa kanila? Sagot naman ni Harold hindi na nga raw siya naniniwala na yung military power ang nagpapalakas sa isang bansa. Dahil nga raw kay Ida itinuro nito sa kanya ang lahat. At ang makilala niya nga raw ito ang greatest blessing ng buhay niya. Pero ayun mga tol, kasabay nga niyan ipinapakita ang puntod ni Ida. At nagkaroon na nga lang tayo ng flashback ng mga nangyari bago nga siya namatay. Inabutan pa nga siya ni King Harold kung saan nag-uusap pa ang dalawa. Sabi nga dyan ni Ida talagang malaki na nga raw ang pinagbago ng Elbap. Nung unang pagpunta niya nga raw talagang nakakatakot dahil sa maraming internal conflict. Pero talagang binago nga raw ni Harold ang lahat. Ngayon nga raw ang mga bata tumatawa at nag-aaral na. At talagang ibang-ibang bansa na raw ito. Sabi naman ni Harold nakaraan nga raw nila lahat ng yon at lahat ng mga masasamang ginagawa ng isang warrior talagang itatapo na nila. Sabi naman ni Ida yung pride nga raw ng pagiging isang warrior talagang gustong gusto niya. Cool nga raw talaga yun at sana panatilihin sa culture nila. Sagot naman ni Harold yun nga rin daw yung culture kung saan kailangan nilang magpakasal kaya hindi niya nga raw matanggap yon. Tumawa naman si Ida at sinabi na lagi raw sinasabi niyang si Harold na gusto siya nitong maging legal wife. Napaka-sweet nga raw nito at napaka-cute at kinumusta niya nga si Loki. Sagot naman ni Harold mananatili daw na nakababatang kapatid ni Harold din si Loki. At sabi naman ni Ida sa puso niya raw talagang yun yung nakatatak. Yun nga raw ang talagang nagpapasaya sa puso niya at yun nga ang dahilan kung bakit talagang nagpapatuloy siya. Wag nga raw talagang mag-alala ang si King Harold dahil talagang malapit na nga raw ito sa mithiin niya. Mula nga dyan nahiga na nga si Ida mga tol. Natutuwa naman si Harold at sabi niya nga talagang hindi na magtatagal. Malapit na nga raw talaga silang maging konektado sa buong mundo at talagang ang mundo nga raw na ito 8,000 times na napakalaki at talagang makakapaglakbay nga raw sila tulad ng dati. Habang ipinapakita nga dyan mga tol nung bata pa yang si King Harold at Ida. Sagot naman ni Ida mga tol talagang masaya nga raw yun at aabangan niya nga raw. Inabot niya nga yung kamay niya kay King Harold pero biglang bumagsak na ito. Sign nga mga tol na dyan na nga binawian ng buhay si Ida. At dito lumabas na nga lang si King Harold habang umiiyak at dali-dali nga dyan nagtakbuhan papunta sa loob sila Harudin. At mula nga dyan makikita natin yung pag-iyak ni Harudin at Mato para kay Ida. Umiiyak nga rin dito sa may labas si King Harold habang ipinapakita at
mapapansin natin na nagluluksa nga rin si Loki. Nakakulong nga siya dyan mga tol, siguradong dahil sa ginawa niya dun sa Alcohol Village. Meanwhile, cut naman dito mga tol sa Holy Land 14 years ago, kung saan na-report nga dyan mga tol na nawawala raw si Shanks. Natapos nga raw nito yung huling mission niya at formally magiging isang ganap na God's Knight na nga raw ito. At nung time nga na yan mga tol, 14 years ago, nakita nga natin si Shanks sa Elbap kasama si Gaban. Nung mga time na yan, talagang gusto nga ma-meet ni Shanks si Harold at makausap nga ito. So probably, talagang alam na nga ni Shanks kung ano yung mga mangyayari at gusto niya nga talagang pigilan. Anyway, balik nga tayo dahil sa pagkawala ni Shanks, ang sunod na mapopromote, walang iba kundi si Harold. Nandyan na nga siya sa harapan ng mga Gorosei at sabi niya nga dyan, naturally, talagang tatanggapin niya yung karangalan na maging isang God's Knight. Pag ginawa niya nga raw yun, talagang masisecure na yung membership status ng Elbap. Dahil dyan, kinongratulate nga siya ng mga Gorosei at talagang gusto na nga raw pagkatiwalaan ng The Great One niyang si Harold. Matagal na proseso nga raw ang ginawa nito, pero talagang maaalala nga raw ito bilang mabuting hari na nagpabago sa Elbap. Sabi naman ni Harold, pag nakasali na nga raw sila sa world government, gusto niyang ipasa yung trono sa mas nakababata. Habang makikita natin dyan mga tol, napapunta na nga sila sa empty throne. At pagdating nga nila dyan mga tol, biglang nagsalita si Im-sama. At sabi niya nga kay Harold, ang patungkol nga raw dun, si mo lamang yung nagdi-decide. Biglang-bigla nga dyan si Harold mga tol at napatanong kung bakit merong nakaupo sa empty throne. Pero sagot nga lang ni Imo mga tol, lumapit nga raw yang si Harold at inoobserbahan na nga raw ito ni Mu. At mula nga dyan mga tol, biglang nagbago yung marka sa braso niya. Sinyalis na talagang prenomote na nga siya sa pagiging isang God's Knight. Napaluhod nga dyan si Harold at nasabi niya na yung kapangyarihan nga raw talagang ramdam at dumadaloy sa katawan niya. Sabi nga ni Mars, yan nga raw ang power of immortality. Sabi naman ni Warcry, talagang dadaloy raw yan sa buong katawan ni Harold. Mula nga dyan sabi ni Imo, ituring nga raw ni Harold na isang immortal knight yung sarili niya at manumpa ito kay Mu. Habang si Harold nga dyan talagang hindi makapaniwala na immortal na siya. At tinutos nga agad ni Im-sama na gumawa ng isang pentagram sa Elbap yang si Harold. Yun nga raw yung magiging marka ng koneksyon nilang dalawa at ang kahilingan niya nga raw na yun kailangang tuparin niyang si Harold. Mula nga dyan mga tol, umuwi na nga ng Elbap yang si Harold at sabi niya nga dyan sa mga giant, pag nakompleto niya nga raw ang huling mission na ito, i-recognize ng Elbap bilang member nation ng world government. At dito sa Oras Castle, habang nakaupo si Harold, makikita natin na meron ng pentagram dyan at kinakausap niya nga dyan via telepathy si Im-sama, kung saan meron na naman nga itong isang gustong ipagawa kay Harold. Sabi nga dyan ni Im-sama, gumawa nga raw yang si Harold ng giant army, isang giant warrior fleet na tutulong sa mga marines at maglilingkod sa world government. Mula nga dyan talagang tumututol mga tol si Harold at sabi niya nga dyan, lahat nga raw ng ginagawa niya para palayain sa karahasan ang mga giant. At syempre kung meron nga raw gustong lumaban pa, talagang pasasalihin niya ang mga ito sa mga marines. At dito mga tol sa may labas, talagang nagtataka nga ang mga gwardiya kung sino ba ang kausap ni King Harold. Mula nga dyan dito, makikita natin yung ginagawa ni Im-sama kay Harold mga tol. Kung saan sabi niya nga dyan, sabi ni Harold, gustong pagbayaran ito yung ginawa ng Elbap sa history. At kahit na nga raw yun, ang maging slave. Pero sagot nga dyan ni Harold mga tol, siya nga lang daw yung gustong umako ng burden na yon. Sagot naman ni Im-sama mga tol, napakatindi nga raw ng burden na yun sa history at hindi pwedeng si Harold lang yung umako. At hindi raw nito pwedeng suwayin si Mu. Dagdag pa nga ni Im-sama, lahat nga raw ng nasa Deep Sea Covenant nabibigyan ng immortality at kapangyarihan. Pero ang kapalit nga raw nun ang pagsunod nito. Susundin nga raw nito lahat ng ipag-uutos ni Mu regardless sa kung ano talaga yung gusto niyang si Harold. Mula nga dyan mga tol, nasabi na lamang ni Harold sa sarili niya na talagang hindi maganda ito. Nawawala na nga raw talaga siya sa control at hindi nga raw ganito yung gusto niyang mangyari sa Elbap. Galit nga talaga siya kay Im-sama at ang plano nga raw talaga ng mga ito ang gawing alipin ang mga warriors ng Elbap. Mula nga dyan agad niyang tinawag ang mga gwardya. Sinabi niyang igapos agad siya sa haligi, magmadali ang mga ito at papuntahin nga raw agad si Elder Jarol at ang mga anak niya. Mula nga dyan nagsalita pa ang mga gwardya at sinabi nga na si Harold din daw nasa karagatan pa at si Loki naman daw nakakulong pa matapos yung pangyayari. At nagtanong pa nga ang mga ito kung ano ba talaga ang nangyayari kay Harold. Sabi naman dyan ng hari talagang hindi niya nga raw kayang pigilan ng matagal ito. Wala
ng araw pakialam pa ang mga gwardyang yan, palayain ng araw agad si Loki. At dito mga tol sa kulungan sa Underworld, dyan pala nakakulong si Loki. Pinalaya nga siya dyan at pinapunta siya sa Oras Castle dahil sa utos nga raw yun ng hari. Pinuntahan nga rin agad si Elder Jarol kung saan pinapapunta nga rin ito ng kastilyo. At mula nga dyan mga tol, sinabi ng narrator na nagbabalik nga kung saan nagsimula ang kwentong ito. Dun sa araw kung saan nangyari yung massacre sa kastilyo. Nung araw na yun kung saan ang pinakaminamahal na hari ng Elbap, si King Harald Benevolent, namatay. So ayun mga tol, talagang nalalapit na nga tayo sa pagtatapos ng napakatinding flashback na to. Makikita na nga natin sa susunod na chapter kung ano ba yung totoong nangyari sa pagkamatay ni King Harald. Nakita natin kung saan inabutan na nga lang ni Loki na inatake na nga ng mga gwardya si King Harald. Pero base nga sa mga pangyayari rito mga tol, probably utos nga mismo yun ni King Harald. Napatayin na nga siya mismo ng mga gwardya niya dahil sa hindi niya na nga makontrol yung sarili niya. Pero dahil sa deep sea contract, immortal na nga si Harald nung mga time na yan. Kaya probably hindi nga siya namatay sa sabay-sabay na pag-atake sa kanya ng mga gwardya. Siguradong nawala nga sa katinoan si Harald nung mga time na yan mga tol. At probably siya nga mismo yung pumatay sa napakaraming mga gwardya na nandyan sa kastilyo. Pero paano nga kaya namatay talaga si King Harald mga tol? So dalawa lang naman yung maring binawi ni Imsama yung kapangyarihan sa kanya, pero probably pinatay nga talaga siya ni Loki. Napakalakas ni Loki kung ganun mga tol dahil si King Harald nga to. Siguradong hindi nalalayo sa lakas ni Raksisibek, plus nabigyan nga siya ng kapangyarihan ni Imsama at naging immortal pa. Kaya yun mga tol, titignan na lamang natin sa mga susunod na chapter kung ano ba talaga yung nangyari. Kung nagustuhan nyo nga ang video to, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. May break tayo next week kaya 2 linggo yung hihintayin natin para sa kasunod na chapter. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!